look at your Okay, Matthew chapter 6, verses 1 to 8. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala para sa inyong amang na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay kayo ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at mga lansangan, upang sila ipagpurihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang inyong pagbibigay ng limos at ang inyong amang nasa langit na siyang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari o hipokrito. Mahilig silang manalangin na kayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakikita na ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala. Sa panalangin niyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan, alam na ng iyong amang na nasa langit ang iyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ito po ang salita ng Panginoon, nawa pagpalain tayong lahat. Ay may manalangin sa mandali, po natin ang Kanyang gabay, patnubay sa ating pakikinig. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat for giving us your word so that we will be encouraged to serve you more, and to love you more, O God, by listening and also by acting on it, by acting on your truth. So, Lord, we pray that you bless us. May your Holy Spirit guide us in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Pagbibigay, pagkakaloob at pananalangin. Ito ay dalawang action o isang pagkilos na gusto ng Panginoon na ito ay pinagre-require ng isang pure intention. Okay? God is actually encouraging us to pray and also to give. Pero dapat yung puso natin merong maayos na intention sa paggawa ng mga bagay nito. Ito ay isang outward appearance of doing good, works that needed a pure heart. Ang paggawa na ito, or this action not glorifies self, nor to catapult names, but to glorify God. Isa sa mga sulat sa panahon bago kay Kristo, ito ay mula sa Tobit, no? Ito yung tinatawag na Deuterocanonico. Na ang Roman Catholic, they have these additional 13 books na isinulat after ng Malakay at kay Jesucristo. So during that 400 years of silence, ay nagkaroon ng mga writings ang mga Hudyo, at ito ay kinuha din ng mga Roman Catholic as part of the scripture. Pero sa atin, di na natin tinatanggap to na bahagi ng scripture because even the Jews did not accept this as one of the scriptures. Kaya sabi sa Tobit, ito ay bahagi ng kultura ng mga Hudyo. This was written by the year 225, something like that, before Christ. Ang paniniwala ng mga Hudyo is that prayer is good with fasting and alms and righteousness. So para sa kanila, yung pious living, yung pamumuhay na may kabanalan, yung may pamumuhay na may righteousness, bilang isang anak ng Diyos, kinakailangan na ikaw ay magbigay bilang tanda ng iyong pagpapasalamat, at dapat din ikaw ay nagkakaloob sa may hirap at ginagawa mo rin ang pananalangin with fasting. So
So yun yung yun ng mga na-engrave sa kaisipan ng mga Hudyo. Kaya yung sinabi dito ni Jesus ay dalawang bagay patungkol sa dapat nating pagganap bilang katungkulan natin at paglilingkod sa ating Panginoon. Yan sinabi niya, pag-ingatan ninyo hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. So dito, meron isang premise na meron tayong tungkulin na dapat sundin bilang katasunod ng ating Panginoon. At yan ay sinasabi dito, yung pagbibigay bilang isang tungkulin natin, at isa na rin dito yung pananalangin. Bahagi sa pagbibigay dito, hindi lamang sa simbahan, kundi sa mahihirap. Okay, so they are giving to the poor and prayer. Jesus in his days warning us not to be like the Pharisees, for they practice piety in a wrong way and called this action as hypocrisy. So tinawag ni Jesus dito na ang kanilang ginagawa sa pagbibigay ay hipokrito or isang panlabas lamang na anyo, ngunit wala sa kanilang puso yung purity ng kanilang pagbibigay. Ang hipokrito ay isang taong may magandang panlabas na anyo, ngunit may hindi katanggap-tanggap sa Diyos na intensyon. Tulad ng mga gawa ng Pariseo, bagamat sila ay naglilimos, ngunit para ito makita ng tao ang kanilang kabanalan. Sila ay nananalangin sa publiko para magpakita ng kanilang katwiran. Ang paglilimos at pananalangin ay hindi masamang bagay. Ito ay ang mabubuting gawa na may kaakibat na tamang puso. Just like ang mga Pharisees o ang mga Hudyo, hindi ko lang exact na kung anong oras sila na nananalangin. Kung dumating, I think mga 5 p.m. yan. Or 3 beses na nananalangin sa isang araw, just like ang mga Muslim, hindi ko alam kung ilang beses. 3 rin ata. Because that was being patterned sa Old Testament. So sila rin, pag dumating ang 3 oras, bigla silang luluhod, mananalangin. So bahagi yan ng kultura at kautusan ng Diyos in the Old Testament. Kaya lang ang problema ng mga Pariseo, they situate na kapag oras na ng pananalangin, nandoon sila sa mga lugar na kita ng tao. Para makita ng tao, I am praying, I am holy, I am righteous, I am pious. So, banal sila sa pananaw ng tao dahil sila inanalangin because that was being commanded by God for them to do. So, hindi nila ginagawa ito just because they really want to worship God, but they want to do this so that people may see that they are righteous. Okay? Yun ang naging problema niya. Wala namang masama doon sa pananalangin in public. In fact, kautusan nga ito ng Panginoon in the Old Testament. Kaya sinasabi, ang masama rito, yung intention nila. Kung ba't nila ninanais na manalangin in public. Kaya there are times, sabi ni Jesus, kung ikaw'y mananalangin, pumasok ka sa iyong closet. Ibig sabihin yun, huwag maging pakitang tao. Not necessary gawin mong literal na papasok ka sa closet mo, doon ka magpe-pray. No, hindi naman masama yung pupunta ka sa room mo, pero it doesn't matter. No? Kahit saan kang lugar, pwede ka tumawag, manalangin sa Panginoon. Ang huwag lang natin dapat gawin sa ating pananalangin, nagiging hipokrito tayo. Sa panglabas, mukha tayong matuwid, pero sa totoo, punong-puno tayo ng kayabangan sa ating mga puso. So makikita natin dito ulit na si Kristo ay hindi niya tinitingnan yung mga panlabas na anyo ng tao, kundi yung panloob. So, tulad ng mga Pharisees, bagamat sila ay naglilimos, ngunit para ito makita ng tao ang kanilang kabanalan. Sila din ay nananalangin sa publiko para maipakita ang kanilang katwiran. Ang paglilimos at pananalangin ay hindi masamang bagay. Ito ay mabubuting gawa na may kaakibat na tamang puso. Kanina nabanggit ni Pastor Ed patungkol doon sa Pariseo na nanalangin at makikita natin yan sa Luke 18:10-12. Merong 2 tao pumunta sa templo to pray. Ang isa ay Pariseo at isa ay tax collector. Yung Pariseo ay tumayo at nanalangin at ang sabi niya, Panginoon, salamat po na hindi ako katulad nitong tinuturo niya yung tax collector. Sabi niya, they are robbers, evildoers, adulterers.
Or even like this tax collector. Sabi niya, I fast twice a week and give a tenth of all I get. Kasi siya ay ikapo at siya rin ay nagpa-fasting twice a week. So, alam natin yung tax collector, nung nanalangin siya, is actually begging for mercy before God. Panginoon, ako'y makasalanan. Patawarin mo ako. He's begging for mercy. Pero itong tax collector, itong Pharisees, siyempre, di ba sila yung mga religious people na dapat nakikita natin sa kanila ang isang katwiran at isang kagandahan loob na ibinigay ng Diyos sa kanila. But we can see here, mali yung kanyang prayer. Sabi niya, salamat Panginoon, hindi ako katulad niya. That's the wrong prayer. Pero ganun yung Pharisee, even though nakita natin siya in public, he is praying, but his intent is wrong. Now, wala namang masama, sabi ko kanina, na manalangin ka in public. There's nothing wrong with that. As long as your intention is right. Hindi yung para makita ka ng tao. Okay? Ano ang ating katuruan sa paglilimos? So, puntahan muna natin ito. Tulad sa nakaraang mensahe, tayo ay i-encourage na tumulong sa mga nangangailangan. Hindi nangangahulugan ito na isang mahirap. Naghihirap dahil sa katamaran. So, hindi natin tinutulungan yung taong naghihirap dahil tamad. May mga taong talagang nangangailangan. No? Sinabi ng Biblia na huwag pakainin ng tamad at sa isang Kristyano dapat ay siya'y maghanap buhay at kung siya'y naghihirap dahil ayaw maghanap buhay, sinasabi ng banal na kasulatan, daig pa niya ang hindi mananampalataya. Sapagkat tayo ay tinawag ng Panginoon prior to the sin of Adam, ang tao noon ay naghahanap buhay na. Or si Adam, kinuha ng Panginoon bilang tagapag-ingat doon sa Garden of Eden. So it's actually, ang trabaho ay hindi bunga ng kasalanan, kundi bago pa pumasok ang kasalanan sa mundong ito, ang tao ay nagtatrabaho na. So therefore, dapat tayo po sa buhay natin, naghahanap buhay tayo. At lalo kung tayo ay may pamilya, we see to it that we have something para sa pamilya natin. Sa Biblia, ang mga tao ay naghihirap dahil sa kanilang pagdanas ng mga persecutions. Or maaaring sa area ng kanilang ekonomiya, ang kalagayan. Kunyari, may kagutom sa panahon nila. Ganyan nangyari kina Joseph. No? Sa kanyang mga pamilya, nagkaroon ng kagutom sa kanyang panahon. Bagamat ibinihanda ng Diyos ang Ehipto sa pamagitan din ni Joseph at ang pangailangan ng kanyang pamilya ay natugunan sa pamamagitan nito. So, ganun din naman sa unang simbahan, sa early church. Sa panahon nung umalis na ang ating Panginoon, ang simbahan ay na-persecute. At dahil sa persecution, ang daming tagutom na nangyari doon. Kaya ang Book of Acts, punong-puno ng mga narrative, punong-puno ng mga istorya patungkol sa tagutom. Okay? So kaya, ang tagutom na ito ay dahil sa mga pangilang-ilang gyera at pangilang-ilang persecutions kung bakit sila ay nakakaranas ng tagutom. Pero ayaw ng banal na kasulatan, ayaw ng Diyos na tayo ay nagugutom dahil tayo ay tamad. So hindi niya nananais na tayo ay gumanap sa kanyang kalalagayan. Ninais niya na tayo ay maghanap buhay para sa ating pamilya. So, dito makita natin bahagi ng ating obligasyon sa kabutihan ng Diyos sa atin, dapat tayo rin ay maging isang mapagbigay. Dahil una, nang ginawa ng Diyos sa atin ang pagkakaloob, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa mga nakaraan, sa mga nangangailangan, kung tayo ay maging sa pagpapautang, dapat hindi patubuan, maliban na lang kung gamitin ito sa pagninegosyo. Bagamat hindi naman ito absolute, hindi naman nasasabing ibig sabihin nito, business to. Kaya anak mo yung may magtatakbo ng business. O papautangin mo siya may tubo. Pwede mo may tubo, okay lang yun. Pero pwede naman hindi. Kaya sinabi ko hindi siya absolute.
At kung tayo ay magpapahiram, ay sa isip na hindi ito may babalik sa atin at ang Diyos ang siyang magbabalik nito. Bagamat dapat din sa nanghihiram ay ibalik ito. At kung tatanggi naman tayo sa humingi ng tulong, dapat ang puso natin ay hindi nagmula sa pusong maramot. Kunyari, ayaw mo tulungan, may mga sarili kang prinsipyo o iniisip, pero baka naman dahil lang maramot talaga tayo. So, ang gusto ng Diyos, tayo ay maging generous. Ayaw niya ng maramot. Yan, nakita mo yung isang tao, naglilimo sa inyong bahay, nakita mo laki ng katawan, mas malaki pa sa'yo. Pwede mo siyang tanggihan. Kasi laki niya no? Pwede siyang maghanap buhay, ayaw maghanap buhay. Diba? Yo, dito na lang sa atin, maraming nangingi dito Pang-inom, hihingi pang-inom. Kung nasa lubong ka, pasok! Pang-inom. Tanggihan ba o hindi? Tanggihan. Ang lalaki nila, ayaw maghanap buhay, ayaw mamuhay ng tama. Okay? So, ano naman ang ating katuruan sa pananalangin? Dito, meron tayong katuruan mula sa ating Heidelberg Catechism. Ang unang tanong sa question 116, why is prayer necessary for Christians? So, dito, sinasabi sa atin na huwag maging hipokrito sa pananalangin, huwag maging hipokrito sa pagbibigay. Pero dapat natin maunawaan, bakit ba tayo nananalangin? Sapagkat ang pananalangin ay ang pinakamahalagang bahagi ng pasasalamat. Kung nagpapasalamat kayo sa Panginoon, dapat tayo ay nananalangin. That is the highest expression of gratitude. Kaya kung ikaw ay magpapasalamat sa Panginoon, hindi lamang dapat tinutupad mo ang kanyang mga kautusan, kundi ikaw ay nakikipag-communicate sa kanya. Okay? This is the highest expression of gratitude na hinihingi ng Diyos sa atin. We pray. Higit pa dito, ibibigay ng Diyos ang kanyang biyaya at ang kanyang banal na espiritu doon lamang sa nagpapatuloy at may taos-pusong pag-asa na humingi sa kanya ng mga kaloob na ito at nagpapasalamat sa kanya para sa mga ito. So tayong mga Kristiyano na siyang binago ng Diyos ang puso ay dapat tayong patuloy na nanalangin, tumatawag sa ating Panginoon at taos-pusong may pag-asa na humingi sa kanya. Now sa 117 question, ano ba ang pananalangin na tinatanggap ng Panginoon? Una, dapat mula sa puso. Di ba? Yun yung konteksto ng ating sinasabi ni Jesus. Sabi niya, yung mga Pariseo, nananalangin sila in public, which wala namang masama doon. Kaya lang, yung puso nila ay para hangaan sila ng tao. That made that public prayer wrong. Okay? Kaya ngayon nga, yung mga public prayer ngayon, iba na, hindi na for righteousness for politics na. Diba? Ang daming mga politiko nagpapatawag ng mga prayer rally. Hindi, wala namang prayer. Diba? Sa kalapit ka ng prayer rally, walang prayer na nagaganap. Pero puro politiko, puro sama ng loob ang binibigay. So dapat ang pananalangin natin para maging acceptable ito sa Diyos ay mula sa puso. Ito rin, tamang puso. Tamang pananalangin. Tayong tumatawag sa nag-iisang tunay na Diyos lamang. So ang pananalangin pinakikinggan ng Diyos una may tamang puso at sa tamang Diyos. Sabihin, you don't pray by using mga ribulto o ano pa mang mga bagay na ini-imagine mo bilang isang Diyos. Dapat ang address mo dito ay ang totoo at tunay na Diyos. Kaya nga yung mga sumusunod na ito ay patungkol sa pananalangin na kung kayo mananalangin, i-address niyo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka. So, nandoon yung pag-acknowledge na ang Diyos na ito ay nasa langit. No? Ibig sabihin, nasa trono ng kanyang kapangyarihan. Sabi nyo, sambahin ang ngalan mo, there's a sense of worship. So, may mga ganyang idea na dapat tayo inanalangin sa tunay na Diyos lamang. Na siyang nagpahayag ng kanyang sarili sa kanyang salita. So, ang Diyos na ito, siya mismo ang nagpahayag kung sino siya. Ipinahayag niya sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan kung sino ang Diyos na ito.
para sa lahat ng inutos niya sa ating pananalangin. So, sa ating pananalangin, mas mahalaga dito yung mga bagay na inuutos ng Diyos sa atin. Lalong-lalo na sa area ng prayer. Sabi ng Bible, kayo ay nanalangin pero hindi kayo tumanggap dahil mali ang inyong pananalangin. So therefore, dapat ang pananalangin natin ay naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Pangalawa, kinakailangan lubus-lubusan nating kilalanin ang ating pangangailangan at kapigatian. Nang sa gayon ay magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. That's one thing. When we pray to God, dapat meron tayong pagpapakumbaba. Okay? Kaya nga, lagi ko lang nasasabi dito, yung mga pastor, sometimes kapag may mga bagyong darating, siguro mga ilang panahon, may bagyo na naman darating kasi papansin nyo, umulan ng isang araw, umambon-ambon kagabi, paunti-unti yan. Pero dahil ngayon ay El Nino, usually ang mga bagyo sa El Nino ay malalaki. Okay? So kung dumating man sa atin ang bagyo, anong klaseng panalangin ang pananalangin natin? Ito dapat ay pananalangin may pagpapakumbaba. No? Anong panalangin pagpapakumbaba dito? Dahil alam natin na ang Diyos ang siyang may dala rin ng bagyo at mga unos ng buhay natin. No? Bagamat pwede niyang gamitin instrumento sa Satanas, pero ang Diyos din ang God let all those things to happen. Okay? Minsan, pwede niyang gamitin si Satanas. No? Kung ano yung gusto ni Satanas, inaaprobahan ng Diyos. O sige, pero ibig sabihin, si Satanas hindi rin makagagawa without God's hand. Hindi, so ay lagi nasa ilalim ng providensya ng ating Panginoon. Kaya pag may problema dumating sa ating buhay, nasa ilalim yan ng kanyang providensya. Because God is sovereign. So huwag tayo, kapag dumating tayo sa mabibigat na problema, huwag tayo parang natataranta tayo sa buhay natin. Alam na natin yan. Sigurado sa buhay natin darating ang mga maraming problema at kung dumating yan, nasa trono ang Diyos. Nakaupo siya sa trono na siyang kumukumpas din sa mga problema natin at ang salita niya magiging guidance natin. Palalakasin tayo ng banal na Espiritu at ipapaalala niya sa atin ang kanyang mga pangako. Kaya hindi tayo nanghihina, hindi tayo nawawala ng pag-asa, laging merong pag-asa tayo sa buhay natin. Yan ang malinaw na hangad ng Diyos sa atin. Dapat tayong manangan sa matibay na sandigang ito na kahit hindi tayo karapat-dapat, ang Diyos ay tiyak na papakinggan ang ating pananalangin alang-alang kay Kristo na ating Panginoon, tulad ng kanyang pangako sa atin sa kanyang salita. So, pag nahahausap sa gitna ng problema, okay, ay alalahanin mo ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Okay? So, yun yung mahalaga, no, sa ating pananalangin at kapag dumating ang mga hamon ng problema sa atin. Huwag tayong mawawala ng loob, huwag tayong mawawala ng pag-asa, paalala ng Diyos sa kanyang mga pangako at doon ka mananahan sa kanyang pangako. Dapat normal lang ang buhay. Dapat maayos lang ang flow ng buhay natin. Hindi tayo nababagabag sa mga bagay na dumarating na problema sa atin. So, sabi ko nga, possible at time na tayo ay manghina, pero ang kailangan mong mahalagang gawin ay ang pananalangin. Humingi ka sa Diyos ng kalakasan. Sabi nga, kung kulang kayo sa karunungan, humingi sa Kanya na siyang nagkakaloob. Kung ang karunungan ay binibigay niya sa atin, ang karunungan din ito ang nagpapalakas sa atin. Kasi kapag ang isip natin ay punong-puno na ng mga problema, nakafocus ka sa problema na hindi na sa Diyos. Naalala niyo yung panahon ni Pedro. Noong panahon na siya ay nakita niya si Jesus, no? Naglalakad sa tubig. At nang siya ay pumaroon, sabi ni Jesus sa kanya, Pedro, halika. At nung siya ay pumaroon sa tubig, siya ay nakalutang. Pero nung nakita niyang lumalakas sa mga alon, siya yung tiuting lumubog. Pero anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Muli siya kinuha at siya ay inahon mula rito.
So ito rin ang isang expression sa buhay natin kapag ang mga buhay natin ay dumaraan sa unos. Minsan nakatingin tayo sa problema, nakalimutan na natin si Kristo. Yes, sometimes sinasabi natin, ako ay Kristiano, pero pag dumating ang problema, nakakalimot tayo. Pero salamat sa Diyos dahil siya ang tumutulong sa atin sa mga panahon na mabibigat ang ating pagsubok. Ang kamay pa rin niya ang umaabot sa atin at napagkatagumpayan. So, ano ba ang dapat na hilingin natin sa Diyos sa pananalangin? Lahat ng bagay na kailangan ng ating katawan at kaluluwa. Kailangan mo ng pagkain, hingin ka sa Panginoon. Siya ang nagbibigay para sa ating pangailangan. May karamdaman, may mga problema, merong kalungkutang malalim na dumarating sa iyong puso. Yung problema ng kaluluwa yan. Pero anong dapat mong gawin? Humiling ka sa Panginoon, hingin mo sa Kanya ang mga bagay na ito. Na siyang nagkakaloob sa pananalangin itinuro sa atin mismo ni Kristo na siyang ating Panginoon. Now, ano ba ibig sabihin ni Kristo dito yung hypocrisy in giving? Yung pagkukunwari sa pagbibigay. Una dapat nating maunawaan ang ating pagbibigay di lamang sa kontekstong pagbigay sa mahirap ay isang bagay na pagtupad sa tungkulin ng Diyos. So, pag nagkaloob ka, bahagi yan ng ating katungkulan o tungkulin gampanin. At kapag nagbibigay tayo sa Diyos, hindi yan masakit para sa atin. Dapat may kaluwagan ng kalooban. Bahagi na ating tungkulin ang pagkakaloob. Maraming kautusan ng Biblia sa pagkakaloob or alms at pagkakaloob din sa simbahan. Tulad ng babaeng balo na namahagi ng isang kusing. Ito ay napakagandang ehemplo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tingnan mo sa Jesus Christ dito. Maraming tagpo. Sa mga nagkakaloob, tinitingnan niya. No, naalala niyo yung, I think ito ba yun? Yung may nagkaloob, tumulog lang yung kanyang pinagkaloob doon sa templo. Ito na basahin ko. Mula sa Mark 12:41. Tingnan natin kung paano tinatanong ni Jesus maging ang mga pagkakaloob. Interesado siya, no? Sa mga kaloob natin because that's part of our tungkulin. Mark 12:41. Naupo si Jesus sa tapat ng kabang yaman ng templo. Ito pala yung sinasabi. At pinagmasdan. So, nakaupo siya sa may kabang yaman. Pinagmasdan niya kung paano naguhulog ang mga tao ng kanilang handog na salapi. At maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. So, paano nalaman ang Kristo yan? So, talagang tinitingnan. Ang laki ng binigay. Ito yung marami kang mayayaman at yung mayayaman malalaki. Sa verse 42, dumating ang isang dukha. Ngayon may dukha. Babaeng balo at naguhulog ng dalawang kapatid. Tingnan mo rito, no? Yung kanyang pag-express. Babaeng balo. Babaeng walang maaasahan sa buhay. Walang asawa na pwedeng maghanap buhay sa kanya. At ito ay isang dukha. Sobrang mahirap. Pero meron siya pera. Ang nahuli niyang pera. Ano? Dalawang kusing. Talagang kusing. Bariya. Diba? Katumbas ng isang pera. Sa verse 3, tinawag niya ang kanyang mga alagad na sinabi. Ngayon. So, nakita ni Jesus, mga mayaman nagkakaloob. Nakita niya rin yung mahirap nagkaloob. Tinitingnan niya. Ngayon, nagbigay siya ng aral sa kanyang mga apostol, sa mga disipulo niya. Sabi niya, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Sabi niya, halika kayo. Tingnan niya ito. Kaya na sinasabi ko, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit. Naku. Siguro gulat ang mga disipulo. Siyempre, yung mga mayayaman, dami ninulog nun. Pero ang binaril ng Panginoon, yung mahirap na dukha at balo, walang asan, walang income. Walang income, pero nagbigay pa rin. Hindi pala
hindi pala dahilan na hindi ka magsimba kung wala kang pera. No? Nung araw, nung bata ako, bagamat nagsimula ako sa charismatic, kahit malayo yan, lalakarin ko. And nagsituate kahit papaano may isang kusig ako. Because that's my responsibility bilang isang Kristiyano na binabanggit dito na tayo dapat din nagkakaloob. So dito, itong balo, walang trabaho, konti lang ang pera, baka nga ipagbigay niya ngayon, gutom na. Halaan na eh. Okay? Sabi ng Panginoon, naghulog ng higit yan kaysa sa mga mayayaman. Sabi niya, kaysa lahat ng mga naghulog sa kabangyaman, sa verse 44, ito sabi niya, sapagkat lahat ay nagbibigay mula sa kasaganaan. Diba? Masarap magbigay sa simbahan eh. That's unang-una yan sa atin eh. Pero mas masarap magbigay pag marami kang pera. Kasi pag nagbigay ka ng pera, mas marami pa palang natitira sa iyo. So, ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung halaga ng binibigay mo, kundi yung halaga ng nakitira sa iyo. Nandun ang pananampalataya. Sino mo sabi niya? Sapagkat lahat, sabi niya, lahat ay nagbibigay mula sa kanilang kasaganaan. Ngunit ang babaeng ito, balo, dukha, walang pera, may dalawang kusing. Sa kabila ng kanyang kahirapan ay nagbigay ng kanyang buong kabuhayan. Mahirap talaga isipin yung ng Panginoon na nagkaisipan. Sabi niya, kahit nagbigay ng marami yan, pero yung dukha na wala na at ibinigay pa sa Panginoon, mas higit ang kanyang ibinigay dahil wala nang natira para sa kanya. Dito ibinigay ng dito binibigay ng balong babae ang kanyang kaloob na may tamang puso. Hindi yung laki ng ibinigay, kundi ilan pa ang natitira. Hindi naman tinuturo dito ang maliit ay higit na may kaayusan at ganoon din sa malaking pagkakaloob. Ito ay ang pagkakaloob sa Diyos sa panahon ng kawalan. Pero binati rin si Paul, yung ginawa ng Macedonia, sa kabila ng sila rin ay pangangailangan, nagpumilit na magkaloob. At sinabi pa niya, please, tanggapin niyo ang kaloob namin. Kaya pinarangalan ni Pablo yung ganyang klase na affliction sapagkat sila sa kabila ng kanilang kahirapan, sila pa rin yung nagpupulit para magkaloob sa Panginoon. So, ito ay ang pagkakaloob sa Diyos sa kabila ng kawalan na kahit sa konting meron tayo, ang puso ay laging laan sa pagkakaloob. So, ito yung tamang pagkakaloob sa ating Panginoon, tamang puso, hindi sa laki o liit ng iyong binibigay. Dahil minsan kahit nakapagbigay tayo ng malaki, malaki rin naman yung natitira sa atin. Bagamat ang mga taong nasa kahirapan, ang isang banda rin dito, kahit mahirap tayo rin ay nagkakaloob. Diba? Hindi dahilan ng kahirapan na hindi tayo magkakaloob. Dapat nagkakaloob tayo at yun ang pinupuri ng Panginoon dahil wala ka na. Yung pagkaloob mo, pag alis nyo ng church, lalakad ka na lang pag-uwi. Okay? Dahil wala ka ng pamasahe. Okay? Masama ba ang pananalangin at ang pagbibigay sa harap ng publiko? So dito, iba-iba ang kaisipan ng tao. Ang sagot ko rito ay hindi naman. Hindi ito ang tinutukoy ni Jesus. In fact, napakaraming sita sa Biblia, maging si Jesus ay nananalangin in public. Ang tinutukoy dito ay ang pagpapakitang tao. So ang problema dito, hindi naman yung pagbibigay o yung pananalangin, kundi yung pagpapakitang tao. Yan ang ayaw ng Diyos. Mahirap patulan kung ang ginagawa ng tao ay pagpapakita lamang ng sarili o taos-puso ang kanyang ginagawang kaloob o pananalangin. Katulad na lang, minsan nung kami po ay nagkaloob sa San Ildefonso,
mga kasama kayo, sila Brother Rafi, sila si Sir Tess. Kami ay kumuha nangalap ng mga pagkakaloob doon sa mga tao. Tapos nung ginawa ko, picture ako, nilagay ko, wala naman ako intention na para maging pakitang tao to, mahilig na talaga ako maglagay sa ganon. And of course, para makita din ng mga kapatiran yung ating mga vision words. May naglagay doon, sabi niya, yung pagbibigay niya, dapat din yung pinapaalam sa inyo kahit kanino pa man. Kumbaga parang, sabi niya, tila pakitang tao yung ano. Of course, alam naman natin hindi. Pero dapat tayo hindi mahatol sa mga bagay na katulad nun. Hindi ang mga bagay na ginagawa natin in public ang sinasabihan ng Panginoon dito, kundi yung pagpapakitang tao sa lahat ng ating ginagawa. Mahirap patulan kung ang ginagawa ng tao ay nagpapakita lamang para itaas ang kanyang sarili. Mahirap malaman kung kaus-puso nga niyang ginagawa ito, whether pananalangin o pagkakaloob. Ngayon, now, do not miss the point of doing righteousness. Huwag natin ipasawalang bahala o isang tabi ang paggawa ng kabutihan. Hindi ito nangungulugan that we hide our good deeds. Okay? Katulad nga sinabi ko, ang pananalangin ng mga Hudyo, they do that in public. And the way they give also in public, kaya nga nakikita ni Jesus. Pero ang sinasabi niya rito yung hypocrisy. Okay? So, it doesn't mean we hide our good deeds. Wala namang masama to be seen praying. Ang mali is that we are praying to be seen. Wala namang masama na ikaw ay makita in public in prayer, pero masama, gusto mong makita ang pananalangin mo in public. That's something. Okay? It is wrong to give in order to be seen giving. Okay, pag nagkakaloob ka, nagbibigay ka, nagtutulong ka, walang masama doon sa pagtulong mo, pero ang masama, pag tumutulong ka dahil gusto mong makita ka ng tao in doing that. Our desire is to do good, but not to be seen in doing good. Obey God, sumunod sa Diyos with good intent, with good motive, with good heart. Mahirap patulan ng isang tao sa pamamagitan ng panlabas na anyo kung sila ay tapat sa intensyon o hindi. Sinabi ni Jesus, kung ang intensyon mo ay kaiba sa kanyang kalooban dahil hinahangaan ka ng tao sa iyong pagbibigay at pananalangin, tinanggap mo na ang iyong gantimpala mo at dinagdag niyang wala ka ng at dinagdag pa niya sa kanyang salita, wala kang tatamuning gantimpala sa langit. So, kapag nagbigay ka, in order for you to see by others, wala ka ng gantimpala. Tinanggap mo na ang palakpak ng tao. Kung ikaw'y mananalangin para ipakita mo na ikaw ay banal, ay tinanggap mo na ang iyong reward na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Now, let's talk about reward. Kasi dito, binanggit ko sa lahat eh. In your giving, do not be hypocrites, or else you will not receive reward. In your prayer, do not be like the hypocrites, because you will not receive reward. Isang katanong itong reward na sinasabi ng Panginoon. Sinasabi niya ba yung reward na yan para isang bribery? Na parang gawin mo ito dahil may reward ka? Ano bang ibig sabihin dito ni Jesus when He said that you will receive the reward? Isang mahabang katanungan, isang mahalagang katanungan, hindi magiging isang masamang intensyon na gumawa ka ng mabuti at tama upang magkaroon ng gantimpala. Tulad nga nito, sinabi ko, na tila parang nagbabribe ba ang Diyos na in order for you to do good, ay tatanggap ka ng reward, na ikaw ay gumagawa na parang isang bribe para lamang gumawa ng mabuti ang tao. Si C.S. Lewis, isa sa kanyang mga sagot dito, sa kanyang explanation patungkol sa reward na tatanggapin kay Kristo, may tinatawag na extrinsic and intrinsic reward. Extrinsic, intrinsic reward. Yung isa X, isa in. Extrinsic.
Ang extrinsic reward ay isang gantimpala ayon sa iyong ginawa. Tulad ng mga tropeo, kapag ikaw ay nag-champion sa basketball, because of what you did, tatanggap kayo ng trophy. So that is a reward dahil sa ikaw nakipag-compete. So yun yung extrinsic reward. O mga honor student, na dahil sa ikaw ay nagpakasipag, nag-aral ng mabuti, and at the end, may reward ka. And ano yun? Yung honor mo. Yan yung tinatawag na extrinsic reward. Now, meron ding intrinsic, ang loob na reward. Na? Ang reward na ito ay ikaw mismo ang tumatanggap nito, bahagi ng iyong ginagawa. Katulad ng nagmamahalan, ang dalawang taong nagmamahalan, ano ang reward sa kanila dahil sa kanilang pagmamahalan? Yung kanilang pag-aasawa. They will become one. So mismo, yung kanilang magandang ginagawa, mabuting na ginagawa, inaanan nito nila sa kanilang mismong kalooban. Because of that love, kayo ay naging mag-asawa, no, at namuhay dahil sa pag-ibig na iyan. So ito ay klase ng nagkakaroon ka ng nararanasan mo mismo. You don't need something outside of you para i-reward ka. But God is actually rewarding us inside of us. Okay? Sila ay nagkakaroon ng tunay na kagalakan at ang kagalakang sapat ay isang kaloob sa kanila. So, pag ikaw ay tumulong, no, yung reward na meron sa iyo is actually, if you are doing that to glorify God, something na ang iyong puso ay may tunay na kaligayahan kasiyahan sa iyo because of your pure intention to doing that. Yun mismo ay isang reward sa iyo. So, hindi naman sinabi ni C.S. Lewis kung ano yung reward na sinasabi ng Panginoon dito. Binanggit niya lang yung iba't ibang klase ng reward. It could be extrinsic, it could be intrinsic. Na habang gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, nire-rewardan ka ng Diyos ng isang bagay na sa iyong kalooban ay ikaw ay nagkakaroon ng tunay na kasiyahan by doing that. Diba? Kaya naglilingkod ka sa Panginoon at habang ginagawa mo yun, nagkakaroon ng malalim na kasiyahan ng puso mo by doing that. At yung malalim na kasiyahan na yun ay reward ng Diyos sa iyo. Okay? Yung mismong kasiyahan, kaligayahan, mismong kapayapaan ng puso is God's rewards to you. Dahil sa ginagawa mong mga bagay na mabubuti. Ang isang tunay na tagasunod ni Kristo, dapat gampanan ng maayos ang pagiging Kristiyano. We must not desire that we recognize by doing good. It must be our joy to give and not the joy of being applauded. Sa kasiyahan natin sa pagkakaloob, sa pagbibigay, ay nagbubunga sa atin ang kasiyahan and that is our reward. Ang ayaw natin is that when we are giving and we want applause, palakpak ng tao because of what we did. So, we need to be reminded in the kingdom of God. Tandaan nyo, Sermon of the Mount to, ito ay patungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya ang lahat ng bagay ay tinignan ni Kristo sa kalooban ng tao. Even in the way we give. Even in the way we pray. Dapat laging tama ang intention natin, tama ang kalooban natin. Kaya nga sabi ko, no, sa mga nakaraan, kahit na tayo, sa buhay natin nagawan tayo ng masama, ipinagpapatawad natin yan. Ngayon, yung gumawa ng masama, hindi rin natin na-expect na katulad sila ng Diyos. Bagamat pwedeng gawin ng Panginoon yun. Pero tanggalin natin sa ating sarili yung pag-expect hahatulan ng Panginoon yan. Walang ganun sa atin. Bahala ang Diyos. Tulad ng sabi ko dati, baka nga pagpalain pa sila. Ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos. So, ang magagawa lang natin, when somebody hurt us, we forgive. Kung may pagkakataon, we forget. Okay? Pero huwag kang hahangad ng ikasasama ng kapwa-tao. Or else, yung puso natin ngayon ang hindi nagiging tama sa harapan ng Panginoon. Proverbs 27:2. Let another praise you and not your own mouth. Hayaan mong
papurihan ka ng ibang tao, hindi ang sarili mo. Hindi naman ito yung papuri para sinadya mo gumawa ng mabuti para purihin ka, kundi nakikita talaga ng tao ang ginagawa mo at hindi mo kailangang purihin ang sarili mo, kundi ang ibang tao mismo ang magpupuri sa nakikita nila magandang bagay na ginagawa mo. Diba, yan naman yung sinabi ng Panginoon doon sa una nating aral, na kayo ay liwanag ng sanlibutan ito, kayo asin. At ang asin ng liwanag inilalagay sa taas para makita ng lahat. At binamagin doon yung good works. Hayaan niyo yung good works yung makita lahat. At yung good works na yan ay hindi gawa ng kamay, kundi gawa ng puso. Makita nila yung kindness mo. Na mabuti kang tao, mabait kang tao, makita nila and they will glorify God in heaven. Hindi yan patungkol sa binigyan mo sila ng ulam, o binigyan mo ng pagkain, o binigyan mo ng relief food. Hindi yan patungkol sa ganyan. Kundi ito ay pumapatungkol sa kalagayan ng ating puso na tayo ay mayroong kabutihan. At mula sa kabutihan yan, napaparangalan ang Diyos dahil sa iyo. Tayo po'y malalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat maging sa aming pagkakaloob at sa aming pananalangin. Itinutulong mo sa amin ang tamang lagay ng puso rito. At alisin sa buhay namin ang lahat ng uri ng hypocrisy. Tunay o Diyos na gawin mong tapat, malinis ang aming mga puso sa lahat ng mga gawa namin sa buhay na ito. Hinihingi po namin sa inyo ang habag. Hindi po namin ito kaya. Ang mga aral mo, Diyos, sa Sermon on the Mount ay mga aral na bagamat ito ay mahirap gawin, pero pwede sa ilalim ng iyong biyaya. Kaya sa inyo lamang namin ito hinihingi. Sa inyo lamang kami nagtitiwala sa lahat ng mga bagay na ito. Patuloy mo kaming baguhin sa lahat ng area ng buhay namin, sa pagkakaloob at sa pananalangin. Maraming pong salamat. Sa inyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Magsitayo po tayo lahat. Mga kapatid sa Panginoon, kagabit po natin sa umagang ito ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. Amen.